sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin umpisahan, nais ko po kayong batiin. Big shout out, Team Kapuso. Sa aking team, The Voice and the Girls. Kapatid Renegade Offering Channel. At sa kanyang may bahay Agnitas Kitchen. And Aileen Himaw Hong Kong. Ate Babes. Daddy RPH. CBL30. Ate Josie Dixon. Desmashi. Idol Z88 OLM. Food for the Soul by Simply Ray. Shout out kay Ma'am Janet Galvan Salazar. LTC Support. Kaalam sa Kinabuhi TV. Shaber Vlog. At kay kapatid na MC White here. At siyempre sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At siyempre sa bago nating kaibigan, big shout out, Mimi Vlog. At ngayon mayroon naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, itago mo na lamang ako sa pangalan Jasmine. Kuya, nais ko pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Sana'y magustuhan ng ating tagapakinig. Maliit pa lang po ako, Kuya. Wala na akong namulatang tatay. Dahil nung ako ipinanganak, nagkahiwalay sila ng aking nanay. Nalaman ko ito nung ako'y nagkaroon na ng kaisipan. At tinanong ko sa aking nanay kung saan ang aking tatay. Minsan na biro pa. Ang biro ng aking nanay ay nalunod daw sa sabaw. Siguro nagbiro ang aking nanay dahil ako'y bata pa naman noon. Pero hindi ko po nakalimutan iyon. Hanggat sa nag-aral na ako ng grade 1. Kinulit ko ulit ang aking nanay kung sino ba talaga ang aking tatay. Pero sabi niya, hindi pa oras para malaman ko. At dagdag pa niya, huwag daw akong magalit sa aking tatay. Lumipas ang mga panahon, Kuya Kalbo. Mag-graduate na ako ng high school. Hindi ko pa rin nakilala ang aking totoong tatay. Kaya nung mag-18 years old na ako, kinausap ko ng masinsina ng aking nanay. Kung pwedeng malaman
kung sino ba talaga ang aking tatay. Bilang isang anak, naghahanap po ako ng tatay kuya. Dahil naiinggit ako sa totoo lang sa aking mga kaklase mula nung grade 1 na hinahatid sila ng kanilang nanay, ng kanilang tatay. Pero ako, nanay lang ang naghahatid sa akin. Kaya hiling ko sa aking nanay bago ako mag-birthday ng 18 birthdays. Gusto kong makilala ang aking tatay. At doon sinabi ng aking nanay, nang malaman ko yon at nahanap ko sa FB, napakasaya ko, kuya. Wala akong tinanim na galit sa aking tatay. Dahil maliit pa lang ako, sinabi na ni nanay na wag akong magagalit sa aking tatay. Ang aking tatay ay aking nakita. Ang kanyang profile na masaya sila na pamilya. May nakita ako roon na 2 anak niya. Isang lalaki, isang babae. At doon nag-message ako, kuya, na kung may kilala siyang Jasmine o na in-ignore niya ito. At minsan, sa mga text ko sa kanya, hanggang seen lang siya. Wala siyang reply. Pero dahil alam ko ang kanyang address na nakita ko sa kanyang FB, talagang pinuntahan ko, Kuya Kalbo, na hindi alam ng aking nanay. Dahil gusto ko talaga siyang makausap, harap-harapan. At yun nga, napuntahan ko siya sa kanyang address. At tamang-tama, kuya, dahil nasa labas siya. Nagtanong ako sa kanya kung siya ba ang tatay na sinasabi ng aking nanay. At nagpakilala ako na ako'y kanyang anak. Ang akala ko, Kuya Kalbo, ay matuwa ito. Bilang anak na nangungulila sa kanyang tatay, excited ako na makita siya, makausap siya, mayakap siya. Pero hindi iyon nangyari, kuya. At sinabi niya wala siyang anak sa labas. Ang sakit, Kuya Kalbo. Parang dinurog ang aking puso. Na kung tutuusin, halos magkahawig kami. Pero iwan ko ba, kuya? Tinaboy ako palayo ng aking tatay. At dahil may mga tao sa paligid, napahiya ako. Kaya
tumalikod ako na umiiyak. Tumalikod ako na tumutulong aking luha, kuya. Grabe siya. Minsan hindi niya kami sinuportahan mag-ina. Pero ganon ang ginanti niya. Gusto ko pa naman sana siyang makasama sa aking 18th birthday. Kaya nang dumating ako sa bahay, tinanong ako ng aking nanay dahil namugto po ang aking mga mata. At sinabi ko sa kanya na nagpalihim akong pumunta sa bahay ng aking tatay. At sinabi kong tinaboy ako at hindi ako kinilalang anak. Niyakap ako ng aking nanay, kuya. At lalo akong humagulhol sa iyak. At maging ang aking nanay ay umiyak na rin. At sinabihan ako. Kaya nga ayaw daw niyang sabihin ang pangalan ng tatay ko. Dahil ayaw na ayaw niyang mangyari na hindi ako kikilalanin. Pero yun na nga ang nangyari, Kuya Kalbo. Kaya doon nakaramdam ako ng inis, ng tampo, ng galit sa aking tatay. Sa totoo lang, kuya, hindi siya nagbigay ng suporta sa akin. Lahat nanay ko sa aking pag-aaral, sa pagpalaki sa akin. Nanay ko lang. At hindi siya nanghingi ni minsan sa aking tatay. Kaya pinayuhan na lang ako ng aking nanay na i-focus ko na lang ang aking sarili sa pag-aaral. Dahil patanda na rin daw siya. At gusto niyang makapagtapos ako sa aking pag-aaral. College na ako noon, Kuya Kalbo. At unti-unti nang nahihirapan ng aking nanay na paaralin ako. Kaya naisipan ko na lamang na magtrabaho habang ako'y nag-aaral. Kaya nag-apply ako sa kilalang kainan dahil tumatanggap sila ng student. Kaya doon na lang po, kuya. Doon nag-umpisa ang aking buhay. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Una, nahirapan ako dahil hindi ako sanay na magtrabaho. Pero kailangan kong gawin iyon para sa aking pangarap na makapagtapos
tourism. Hanggat nasanay na ako sa trabaho at pagkatapos papunta ng paaralan. At naging masaya ang aking nanay dahil kahit papaano, dalawa kaming nagtulungan. Dahil ang aking nanay, kuya, ay may maliit na tindahan. Yun lang ang aming pang-araw-araw. Doon lang kumukuha ang aking nanay ng aming makain. Hanggat nakapagtapos ako, Kuya Kalbo. At dahil doon, naka-apply ako ng magandang trabaho. At doon nagsimula. Nagsimula akong makatulong sa aking nanay. Hindi ko na inisip ang aking tatay. Mula nung tinanggi niya ako at pinaalis niya ako. Hanggat sa napatayuan ko pa ng maliit na bahay ang aking nanay. At transfer namin ang kanyang munting tindahan na kung saan pinalaki-lakihan ko konti. Ngayon, maayos ang aming pamumuhay. At ngayon, mayroon na rin akong boyfriend na kung saan todo suporta din sa akin, kuya. Minsan, pumapasyal sa bahay. At gusto siya ng aking nanay. Dahil mabait siya. At minsan tumutulong sa aming tindahan pag siya ay nasa bahay. Pero lagi akong pinapaalalahanan ng aking nanay na wag daw akong magmadali. Mas magandang kilalanin ko ang aking boyfriend. Wag daw ako basta-basta na lang tulad ng nangyari sa kanya. Dahil ayaw niyang matulad ako sa kanya, kuya. At ayaw ko ring mangyari sa akin iyon. Kaya ngayon, 2 taon na kami ng aking boyfriend. Minsan inalok na ako na mag-asawa na kami. Pero gusto ko pang ma-enjoy ang aking buhay kasama ang aking nanay, kuya. Dahil gusto kong maibigay pa sa kanya ang magandang buhay habang buhay pa siya dito sa mundo. Kaya maraming salamat, kuya. Ito pong aking kwento ng buhay. Naway nagustuhan po ninyo at ng ating tagapakinig.
Andito pa rin kami magkasama ng aking nanay. At masaya kami. Naway, Kuya Kalbo, ay marami pang magpapadala ng sulat dito sa iyong palatuntunan. Para naman, marami pa kaming marinig na kwento ng buhay. Kaya maraming salamat muli. Hanggang dito na lang. More power. Jasmine. Ma'am Jasmine, maraming salamat sa iyong kwento ng buhay na na-share dito sa aking palatuntunan. Maraming salamat din sa iyong suporta. Napakaganda ng iyong kwento. Kwento na mapupulutan din natin ng aral. Lalong-lalo na sa mga nagmamahal na hindi mo na nakikilala ang buong pagkatao ng isang lalaki o ng isang babae. Kaya minsan, nagkakahiwalay ang mag-asawa na hindi pa nakikilala ang bawat isa. Tulad sa nangyari sa iyong nanay na iniwanan ng iyong tatay dahil nagkaroon ng ibang pamilya. Yun din ang isa sa mga mahirap na sitwasyon. Pero nakayanan ng iyong nanay na kahit silang ang mag-isa, na kaya kanyang buhayin, kaya kanyang pinaaral, at hanggang sa nakapagtapos ka dahil sa inyong pagtulungan bawat isa. Maraming salamat sa pagtiyaga mo. Minsan man ay napahiya ka dahil sa inasal ng iyong tatay sa iyo. Pero hindi yun hadlang para sirain mo ang iyong sarili. Kung hindi, nag-aral ka ng mabuti hanggat sa nakapagtapos ka. Naway matularan ka ng iba nating mga kaibigan, ibang mga anak. Hindi naman natin pinagdasal na maghiwalay, pero nangyayari talaga sa buhay. Kaya sa mga single parents, maraming salamat sa inyong pagpursige na mabuhay ang inyong mga anak na kahit kayo na lang at wala kayong katulong. Tulad kay Ma'am Jasmine. Pero kahit nahirapan at dumaan sa pahiya, ito ngayon,
may ihaharap sa atin. At ngayon ay nakapagtrabaho at maganda ang buhay. Kaya kung kayo man ay nakaranas ng tulad ng naranasan ni Ma'am Jasmine, magpursigi po kayo para maging maayos ang inyong buhay. Muli maraming salamat kay Ma'am Jasmine. Napulutan natin ng aral ang kanyang kwento. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Jasmine? Mag-comment para kanyang mabasa ang inyong mga komento. Muli maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa aking channel, dito sa ating palatuntunan na kung saan lagi kayong nandyan tuwing tayo ay nag-pre-premiere. Kaya isa kayo sa nakatulong sa aking channel. Maaari po ninyong i-share ang ating palatuntunan sa inyong mga kaibigan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala rito ng kwento ng buhay. Kaya ano pang hinintay po ninyo? I-share na. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, naway niyo po akong isubscribe. Mag-share at mag-comment. Muli, maraming salamat muli sa inyong lahat, sa inyong suporta. Ito nga po pala si Junsai Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.